Good morning. In today's passage, we have here the disciples marveling, the Jews marveling, pinahangaan the beauty of the Jerusalem temple, yung kanyang magnificent temple. At talaga namang magnificent yung Jerusalem temple. Gawa ito sa malalaking slab ng marmol. If you've been to the Holy Land, isa sa mga bibisitahin nyo ay yung Wailing Wall ng Jerusalem. At pag nakalapit kayo dyan, makikita nyo yung mga slab ng mga marmol, napakalalaki. Actually, yung natira doon yung maliliit na lamang. Merong isang, sabi ng isang writer, merong isang slab ng marmol dyan na kasing laki ng bus. No? So, tonelada ang bigat ng mga slab ng marble doon. At nakasalansan niya, nakapatong-patong na napaka-perfect. And mula sa malayo, para itong isang bundok ng puting marmol, no? Puting marmol. And gold-plated yung ilang section ng outer walls ng Jerusalem. Kaya naman, kapag tinamaan ito ng araw, sabi ng mga sinaunang manunulat, kumikislap itong nakakasilaw so that you cannot look at it directly. You have to, change the direction of your eyes. Malalawak ang mga looban ng templo. May mga magagarang colonnades at makikinis na sahig at kaya nitong maglaman ng libu-libong taong nais magsamba sa loob ng templo. Very magnificent. And para sa mga Hudyo, hindi lang ito gusali. Ito ang center ng kanilang pananampalataya. This is the center of their Jewish identity. And they look at the Jerusalem temple as the meeting point between the divine and the human. Ang pagtatagpo ng langit at lupa. Kaya isa ito sa pinakadakilang istruktura sa sinaunang mundo, lalo na sa mga Hudyo. My point is, this Jerusalem temple is magnificent and important, and the Jews were looking at it with so much appreciation. Pagkatapos, biglang sasabihin ni Jesus sa kanila, alam nyo yan, tinitingnan nyo, maguguho din yan. Parang killjoy, no? Parang killjoy. Humahanga ka sa struktura, and then the Lord Jesus will say, mawawasak din yan. No? Killjoy, di ba? Kung halimbawa parang humahanga ka sa isang tao at maganda, ang ganda-ganda niya, no? O maganda, pero pangit ugali niyan. Ang pogi-pogi niya, hindi, pero mababa siya. No? Ang tangkad-tangkad niya, pero pangit siya. Ganun ka-killjoy. Ganyan yung dating ni Jesus dito, no? Kahanga-hanga naman talaga ang templo. Pero bakit naman babasagin ni Jesus ang trip nila, no? At nangyari nga, in 70 AD, this beautiful temple of Jerusalem was crushed, leveled to the ground by the Romans. Sapagkat nung 70 AD, yung 3 years na rebellion ng mga Hudyo laban sa Roma ay tinalo ng mga Roma, at sa galit ng Roma, Jerusalem was burned to the ground, including the beautiful temple of the Jews. Pero hindi naman talaga minamaliit ni Jesus ang templo. What he was doing when he said this temple will fall was shifting their focus. Shifting the focus from the beauty of a building to the strength of the community. Because buildings para kay Jesus, at alam natin ito, kahit gaano kaganda, do not last forever. But people who love, people who forgive, people who serve and persevere, these things endure. These things last forever. Look at our very own Cathedral of Cubao. Beautiful cathedral. Isa sa pinakamagandang cathedral sa buong Pilipinas. Agree kayo? Totoo yan. Totoo yan. Tayo dito, meron tayo dito na isa sa pinakamagandang cathedral sa buong galaxy. Yabang na yon. Yabang na yon. Pinakamagandang katedral sapagkat ang rector dito ay si Father Stephen Sabala. Yabang din yan. Sasabihan ni Jesus, ako lalapit, maguguho ka rin.
But my point is, it's a beautiful church. Maganda ito ngayon. Renovated, strengthened, polished, filled with life, beautiful cathedral. Pero ang tunay na kagandahan ng cathedral ay hindi lang itong gusali. Ang tunay na kagandahan ng ating cathedral ay yung sambayanan nasa likuran ng magandang simbahan na ito. Tungkol ito sa sambayanan na nanatiling tapat at naglingkod sa ating parokya for the last 75 years. For your information, ngayong taon we are celebrating our 75 years as a Cubao Cathedral Parish. At di lang natin pinagdiriwang ang kagandahan ng ating simbahan, pinagdiriwang natin ang kagandahan ng mga tao ng Immaculate Conception na nasa likuran ng magandang simbahan. 1930s pa nagumpisa ang ating parokya. At nagsisimba ang ating mga ninuno doon sa chapel na ginawa ng Ismael family. At yun ang patron noon ay San Isidro Labrador. After World War II, patuloy na naglingkod yung mga SBD priest sa ating sambayanan. Yung natirang kainan ng mga US soldiers, yun ang kanilang gathering place. Doon sila nagsisimba from the San Isidro Chapel to that mess hall o dining hall ng mga sundalong Amerikano. Doon nagsisimba ang ating mga ninuno. At napakatindi ng debosyon ng ating mga ninuno sa Mama Mary. Kung kaya't noong 1949, ni-request ng mga parishioners dito sa Immaculate Conception na from San Isidro na siyang patron, Labrador, palitan ng Mama Mary, Immaculate Conception. At yung lumalaki nating parokya, dahil lumalaki talaga, ni-request the late Cardinal Rosales na gawin tayong parokya under the patronage of the Immaculate Conception. Kaya 1950, nag-decree ang kardinal na maging parokya tayo. Tuloy-tuloy pa rin. Lumalakas yung community at lumalaki yung community. Kinukulang ng space para mag-gather. That's why in 1950, our parishioners then, together with the SBDs, nag-umpisa sila magpagawa ng malaking simbahan. Anong simbahan yon? Ito. How long did it take to build this church? It took them 10 years. Noong 1960, pinag-bless ang ating simbahan. By 2003, kinonvert this church into a cathedral sapagkat naging diocese ang Cubao. Ito ang pinili na maging cathedral ng mahal na obispo. At si Monsignor Dan Santa Maria, kasama si Rafael del Casal, ni-redesign, ni-renovate ang ating simbahan at ito na yung itsura ngayon. Pero ang kwento ng Cubao Cathedral ay hindi lang talaga tungkol sa simbahan. Tungkol ito sa mga ninuno natin na nagagather at nagsisimba sa every Sunday. Tungkol ito sa mga devotee ni Mama Mary na nag-black rosary. Tungkol ito sa mga volunteers na nagbibisita ng mga may sakit. Tungkol ito sa mga volunteers na nagkakatikista, nagtuturo ng pananampalataya sa mga bata. Yan yung pinagdiriwang natin. Kaya magandang katedral ngayon, hindi dahil sa kanyang fasad, kundi dahil sa pagsasama-sama natin bilang isang sambayanan. Na naging tayong mga mapagbigay, naglilingkod at nagmamahal. It is a living proof that when a community stands together, God builds something beautiful. Tamang-tama ho, ministry fair ngayon sa ating parokya. Paglabas nyo dyan sa kanan, makikita nyo dyan yung mga tolda, yung mga tents. Nandyan yung iba't iba nating ministries, organizations. At ito'y bahagi ng ating 75-year celebration. Ang tema ay 75 Years of Grace, a Jubilee of Stewardship and Hope. Stewardship is a big component of our celebration of 75 years. Ang steward ay isang katiwala. Tayong lahat sa katedral ay katiwala ng Panginoon. Yung mga ninuno natin 75 years ago, noong 1930s, mga katiwala yon. At ang mga katiwala, merong component ng paglilingkod.
If you're a steward of God in His vineyard, you serve. You involve yourself in ministry. Ministry means service. And the ministers outside are a sign that the cathedral continues to be alive because its people continue to do ministry, continue to serve. Makikita nyo po dyan, iba't ibang tolda at iba't ibang categories, iba't ibang paraan kung paano nagyayari ang paglilingkod dito sa Cubao Cathedral. Tingnan nyo ho, kilalanin nyo iba't ibang ministries. At baka din, ngayong araw, tinatawag kayo ng Diyos na mag-involve, maging steward, at pumili kayo ng particular ministry na gusto nyong salihan. Meron po dyan mga ministry members who will facilitate, who will entertain you if you are interested to become one of the stewards or active volunteers of our cathedral parish. This is how we respond to Jesus' invitation. People matter more than buildings. Saint Peter tells us that we are living stones, mga buhay na bato. At ang tunay na simbahan ay hindi semento, hindi bakal, hindi bato, kundi tao, Saint Peter. Someday, the stones of this beautiful cathedral will crack and weather. Kung magka-crack man, sana hindi during my time, no? Sana time na lang ni Brother Jamin pag saan naging rector dito in the future. Okay lang ba? Sa'yo ko na papaubaya pa nag-crack ito. Ikaw na magpagawa, no? By that time, 9 feet below na ako, binibisita mo na ako sa sementeryo. I'm just saying, this will weather, this will crack, this will fade. Pero ang komunidad na binubuo natin ngayon, ang ating pagkakaibigan, paglilingkod, pananampalataya, yun ang bato na hindi mawawala. As one priest beautifully said, the joy of the church is not admiring its walls, but building up its people. So today, Jesus asks each one of us, what am I doing to build this community? How am I becoming a living stone of this spiritual home? How can I offer myself, my time, talent, and treasure to build up God's community? Tama-tama ho? Ha? Ministry fair? No? Kung gusto nyo mag-offer ng inyong time, talent, and treasure, meron tayo dyan mga ministry volunteers who will entertain you. Ito ho kasi ang totoo. Buildings fade. Jerusalem temple fell in 70 AD. But a loving, faithful, serving community, that is the temple of God Himself. That is a temple God Himself builds. Amen?